Hello guys, welcome back sa aking channel. So ang video ito ay tungkol sa dalawa naming inahin baboy na nanganak ng tig 19 na piglets. Yes guys, dalawang inahin na tig na 19. So ikukwento ko dito kung mahirap nga ba mag-alaga ng dalawang inahin na ganun karami ang mga piglets. So tapusin natin ang video ito guys, at para malaman niyo kung paano ang aming ginawang pag-aalaga dito. So, mahirap guys ang mag-alaga ng 19 na biik sa iisang inahin. Yan. Ang ginagawa namin, meron kaming kuna o kaya crib. Nilalagay namin yung iba dito sa crib, habang ang iba naman ay hinahayaan muna namin sa kanilang ina na dumede. Kasi hindi sila magkasya sa isang dedehan lang. Ang dede ng aming inahin ay 15 at saka 17 lang, so kulang na kulang. Kaya ang ginagawa namin, bumili kami ng gatas na pangbiik talaga, tapos tinitimpla namin, inilalagay namin dun sa isang lagayan at iniinom ng iba na hindi pa nakakadede. At tinuturoan na din namin kaagad sila. After 3 days, tinuruan na namin silang kumain ng feeds para makatulong sa kanila, kasi hindi sapat yung gatas ng kanilang ina. So ayan guys, kung nakikita nyo dun sa sahig, meron na silang pagkain dyan. Hindi pa dumadating yung time na iwawalay, ay winawalay na namin sila kasi parang ayaw na rin magpadede minsan ng kanilang ina kasi non-stop. Lagi kasing may naiiwan na dumedede sa kanya, kaya kailangan nilang makakain. Kahit ganun karami sila guys, makikita nyo naman sa mga biik ay maliliksi sila. So, yung pangalawang ina, ito, hindi nabawasan yung kanyang mga anak. Kompleto ang kanyang anak hanggang ngayon. Yung isa, nabawasan kasi meron siyang mga anak na dati nang mahina nung lumabas. Pero, mas marami pa rin yung maliliksi. Nung 1 week pa lang sila guys, halos dyan na kami natutulog dyan sa may koral. Naglalagay lang kami ng mahabang upuan dun sa may bakanteng space at kaya duyan. Kasi every time, pinapalitan namin yung dumedede. Ang ginagawa namin ay 2 batch o kaya 3 batch para makadede sila ng maayos sa kanilang ina. Kasi kung hayaan mo silang sabay-sabay lahat, yung iba hindi talaga makakadede kasi maliliit yung iba dito sa unang inahin. Ayan, kung makita nyo, yung iba maliliit, yung iba naman sobrang lalaki. Although dun sa pangalawa, pantay-pantay sila. Kaya ang ginagawa namin dun sa pangalawa ay 2 batch lang ang pagpapadede. Kaya medyo sacrifice tayo dito guys. Kung gusto nating maayos ang kanilang paglaki, kailangan natin silang bantayan ng maayos, tapos linisin. Ayan, nilalagay namin sa taas kapag yung medyo maliliit, kasi itinatalsik ng kanilang mga kasama kapag kakain na sila. Hanggang maiwalay sila guys, ya ganyan ang ginagawa namin. Mayat maya namin sila pinaghihiwalay. So sacrifice talaga. Ayan, kapag malinis na ang kulungan ng kanilang mami, yan, lalagay na natin yung isang batch doon sa kanilang mami para dumede. Yan.
Kita nyo, inililiban namin sila. Tapos yung iba naman, sila naman ang ilalagay sa crib. Bale, palitan sila. Ayan, tapos kailangan ng bantayan sila kapag ganyang hihiga yung kanilang ina kasi minsan naiipit. Kapag naipit at wala ka dyan, syempre, baka hindi makatakbo. Minsan kaya napipilayan ang mga biik o kaya minsan namamatay na kasi naiipit ng kanilang ina. Halos isang buwan na ganyan ang ginagawa namin. Minsan sa gabi, gumigising kami, pinupuntahan namin yan every 2 hours. Nag-a-alarm talaga kami para puntahan sila at iswitch.